Hi mga sisi! Welcome back to my channel. Before we start, please don't forget to subscribe to Ruti and Stitch and like our videos. If you have any comments, suggestions, any requests, just leave a message on the comment box. Okay? Now, today ang gagawin natin ay isa na namang summer top. Okay? And simulan na natin. Ang mga gagamitin nating materials ay to start off, kailangan natin kunin natin yarn. Ang gagamitin natin ay acrylic indofill yarn 4-ply at ating 3mm crochet hook. Okay? So, ang mga gagamitin natin ngayon ay mga simple stitch pa rin. Simple stitch, but we're going to make amazing project. Okay? So, to start off, we have to make our slip knot. And then, we're going to start a chain. So, ang chain natin, ang starting chain natin, we're going to make that based on the size. So, pag ang size from small to medium, you can start by chaining 40. But since we're going to make a size from medium to large, we're going to make our foundation chain at 55. Okay? So, chain 55. And then, once nagawa na natin yung 55 chains, sisimulan natin ating project. So, kuha ng loop. Magdo-double crochet tayo starting from the third chain from the hook. So, 1, 2, 3. Double crochet tayo hanggang makarating tayo dito sa dulo. Okay? Babalikan ko kayo kapag nakarating na tayo dito sa pinakadulo. So, nakarating na tayo sa pinakadulo. Okay, ang gagawin natin pagdating sa dulo, lagyan natin yung double crochet yan. Maglalagay pa tayo ng isa. So, the last single crochet, you should have 2 double crochet on this side. And then, we're going to chain 1. So, chain 1. And then, another 2 double crochet on that same stitch. Okay? So, dalawa ulit. That would allow us to turn on the other side. So, makapunta na tayo sa kabilang side. At magdo-double crochet ulit tayo on each stitch. Okay? Hanggang makarating tayo sa pinakadulo. So, nakarating na tayo dito sa pinakadulo. Dito sa chain 1. Kung makikita nyo. So, sa chain 1, magdadalawang double crochet ulit tayo. And then, mag-chain 1 ulit tayo. At another double crochet sa kabilang side.
So, ganyan ang mangyayari. So, meron ditong parang magkakaroon ng design na may butas, but that's okay kasi lalagyan natin siya ng padding. So, ngayon, gagawin lang ulit natin double crochet lahat ng stitches hanggang makarating tayo dito sa pinakadulo. Okay? So, natapos ko na yung second row. Ayan siya. Tapos na. So, gagawin lang natin yung pattern ng second row hanggang maka 8 rows tayo. Maka 10 rows tayo. So, meaning, dahil may 2 rows na tayo, uulitin lang natin yung row 2 hanggang meron na tayong 10 rows. Okay? At again, ang ginagawa natin ay para sa size medium to large. At babalikan ko kayo kapag natapos na yung 10 rows natin. Okay? So, natapos na natin yung 10 rows. Ngayon, ang gagawin naman natin ay double crochet ulit tayo, pabalik ulit. But this time, yung first 40 stitches lang. Okay? So, babalikan ko kayo kapag natapos ko na yung 40 double crochet dito. Okay? So, natapos ko na yung first 40 stitches. Gagawin ulit natin siya, pabalik, 40 stitches ulit. So, babalikan ko kayo kapag natapos ko na yung second row ng 40 stitches. Okay? So, natapos ko na yung second row ng 40 stitches, ng 40 double crochet. Ngayon, ang gagawin naman natin ay alternate. So, this time, mag-chain 1 tayo and then skip 1 stitch, tapos double crochet. Okay? So, double crochet muna tayo sa ating first stitch, chain 1, skip 1 stitch, makikita nyo ito yung stitch na skip natin, and then double crochet on the next stitch, chain 1, skip 1 stitch, double crochet on the next stitch. So, ganyan siya. At gagawin natin ito hanggang makarating tayo sa last 3 stitches ng ating row. Okay? Babalikan ko kayo kapag nasa dulo na tayo. So, nasa last 3 stitches na tayo ng ating row dun sa 40 stitches. So, ganyan pa rin, magsiskip 1, chain 1, double crochet tayo dun sa susunod na stitch. And then, sa halip na skip 1 tayo ulit dito, dahil may isa na lang tayong natitirang stitch, magdo-double crochet ulit tayo doon sa pinakalas. So, anong magagawa nito? Para sa akin, magiging mas matibay siya, yung ends niya. Kasi, diba, dalawa dito, lumalabas parang dalawa siya kasi ito yung chain 2 natin. Tapos, dito sa side na to, magiging even din siya kasi meron din siyang dalawang double crochet. So, mas magiging matibay yung stitch natin. Now, para sa ating fourth row, chain 2 ulit tayo. Turn. And then, gagawin natin double crochet siya hanggang makarating tayo dito sa dulo. So, kung makikita nyo, yung chain 1 natin, lalagyan din natin siya ng isang double crochet. Okay? So, yung chain 1 ay may
isang double crochet din siya kasi considered siya as stitch. So, bale magkakaroon pa rin kayo ng 40 total double crochet para sa inyong row. Okay? Babalikan ko kayo kapag natapos ko na tong row na to. So, natapos ko na yung 4th row ng 40 stitches natin. Ang magiging stitches natin this time ay magiging alternate. Itong may skip 1 stitch, chain 1 stitch, or chain, and then skip 1 stitch, and then yung double crochet na 40, magiging alternate lang siya ng row 3 natin at saka ng row 4 natin. So, alternate lang siya. At kailangan natin ng 12 na ganito na row na kagaya ng row 3 natin. Okay? So, pag natapos na natin yung 12 stitches na ganito, meaning magkakaroon tayo ng 24 na alternate stitches. Okay, babalikan ko kayo. Okay? So, natapos ko na yung 12 rows ng may skip 1 and then chain 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, 12 siya nung alternate. Pero, dahil ang gusto kong, ang hinahanap kong width ay 19 inches or 18.5 inches at least, kulang pa ako ng ilang rows. So, gagawin ko pa siya, magdadagdag pa ako ng alternate rows. Pero kung ang gagawin nyo ay mas maliit na size, so you can stop here. Again, ginagawa ko lang itong additional rows kasi mas malaki yung size na hinahabol ko. So, babalikan ko kayo pag na-reach ko na yung 18.5. Okay, at least 18.5 kasi i-consider ko yung stretch ng yarn. Okay? So, natapos ko na yung half ng ating top. At sinukat ko lang siya. Lagi nyo lang tatandaan, yung alternate lang natin hanggang sa desired length or width na gagawin natin. So, itong ginawa ko, kung makita nyo, 19 inches siya. May half siya dyan kasi ito yung pagdudugtungan natin. Kasi yung kinuha kong width yung nasa under the bust area. So, ito yung magiging width. Ayan. 38. So, divide natin sa dalawa. So, 19. And then, kailangan lang natin gumawa pa ng isang part. Okay? Na same lang din ang width o yung haba niya para ma-kompleto natin ating project. So, same. Gagawa lang kayo ng isa pang ganito. At, nakagawa na ako niyan. Yan. So, ang gagawin na lang natin, ipagdudugtong natin yung dulo dito sa area na to. Pagdudugtongin lang natin using yung single crochet. Pagdudugtungan natin tong parehong magkabilang to using single crochet. So, itong stitch na to, dudugtong natin dun sa kabilang side. Stitch sa unahan and then stitch doon sa likod. So, gagawin lang natin yung single crochet hanggang ma-close natin hanggang dito sa pinakadulo. Okay? So, single crochet lang and babalikan ko kayo kapag natapos ko na siya. Natapos ko na yung single crochet hanggang sa pinakadulo. Okay. So, yan. And
Pwede na natin tong ilak at ikat yung tail. Okay? So, nandito na tayo sa gitna, yung pinaka gitna ng ating top. Pagdudugtong natin yung gitna, pero lalagyan natin siya ng design. Okay, so, i-work ko siya using yung tail ng kabilang side. So, ang gagawin ko muna ay mag-chain 2 tayo. So, para mas makita niyo. So, chain 2. 1, 2. And then, kukunin natin yung kabilang side. Okay, yung kabilang side ng bust area natin mula dun sa pinaka ilalim. And then, slip stitch natin siya doon sa first stitch. So, yan. Tapos, magsi-slip stitch ulit tayo sa the next 2 stitches. So, 1, and then dun pa sa susunod 2. And then gagawin lang din natin yung ginawa natin doon sa first stitch, sa first stitch na ginawa natin. Mag-chain 2 ulit tayo, 1, 2, at ibabalik natin siya doon sa kabilang side. So, bago tayo pumunta sa kabilang side, kailangan nating mag-skip ng 1 stitch sa kabilang side. Okay? So, if you remember dito, nag-slip stitch tayo ng dalawa kasi yung isa sa gitna, yun yung skip natin. So, dito, slip stitch natin siya doon sa pangatlong stitch mula sa kabilang side. At iyan na yung magiging design natin. So, ganyan siya. Now, from here, mas madali na ang gagawin natin. Gagamit lang tayo ng double crochet. So, again, sa halip na magsiskip lang tayo ng isa para magawa natin yung skip, kailangan natin mag-slip stitch sa isang stitch. Actually, 2 slip stitch. So, doon pa ulit sa susunod. And then, magdo-double crochet na tayo. So, sa double crochet, magsiskip tayo ng 1 stitch. So, dito tayo galing, dito sa side na to. So, skip 1 stitch, and then, doon sa sumunod, magdo-double crochet tayo. So, yan. Makikita nyo yung project natin. Nagkakaroon na siya ng design. And then, kailangan natin ulit mag-2 slip stitch dito sa side na to. So, slip stitch tayo. Ng 2. 1, 2, and then double crochet ulit. Mag-skip tayo ng isang stitch dito side na to at double crochet sa susunod. So, yan ang magiging design niya. At gagawin lang natin siya hanggang makarating tayo doon sa gitna. Ang gusto ko sana katapat din siya noong 40 stitches natin, pero iangat lang natin ng konti. So, 43 stitches dito sa side na to. Okay? So, gagawin lang natin kung anong ginawa natin dito sa first 4 hanggang makarating tayo dito sa gitna. Okay? 43 stitches. So, babalikan ko kayo kapag nagawa ko na siya. So, natapos ko na yung stitch dito sa gitna.
makikita nyo meron siyang design na ganyan. So, para hindi masyado siyang revealing. And, mas mataas siya ng 5 or how many stitches dito. So, again, itong stitch dito sa gitna, depende pa rin sa inyo kung gaano nyo kalaki ang gustong nakaangat siya or kung gusto nyo medyo close, ganyan. So, start ko doon sa pinakagitna. So, meron tayong tatlo dito. Dito ako mag-start. Doon sa pinagdugtungan natin. Make a slip knot. And then, slip stitch natin doon sa gitna. And then, mag-chain 1 tayo. At single crochet. And then 4. So, hindi natin, after 3 stitches, or 3 single crochet, magagawa tayo ng 3 chain. And then, nagagawa tayo ng picot. Paano bang gawa ng picot? So, 3 chain. And then, doon sa loop, sa pinaka single crochet natin, slip stitch natin. So, may picot na tayo dyan. Okay. And then, tatlo ulit single crochet. So, 1, 2, 3. Dun sa pang 4th, kagaya ng ginawa natin dito, magpipikot ulit tayo. 1, 2, 3. And then, slip stitch. So, 1, 2, 3. And then, ka-4th, magpipikot ulit tayo. So, isa pa. 1, 1, 2, 3, 4, and then tatlong chain, slip stitch mula sa pinaka base, loop ng ating single crochet. So, skip to. And then, so, gawin lang natin yan, paikot hanggang makabalik tayo dito para gawin yung ating last picot. So, natapos ko na itong pinakataas, yung puro picot. So, nandito na tayo, sisimulan na natin dun sa pinakailalim. So, again, dito tayo magsisimula sa pinakalikod. So, slip knot muna tayo. And then, slip stitch natin. So, after natin ma-slip stitch, mag-chain tayo ng 3. So, bakit 3? Kasi yung first 2, siya yung magsisilbi na first double crochet natin. Yung ika-third chain, siya yung magiging space 1 natin. Okay? So, sa double crochet, pag ganyan, di ba, usually meron tayong isang stitch dito na nilalagay sa gitna. So, ito yung magiging space natin. Dito tayo to double crochet. So, double crochet natin itong 3 chain, double crochet and chain 1, and then skip 1 space. Ang skip natin 1 space, yung pinakagitna ng double crochet natin, and then double crochet on the next stitch. Ulitin natin. So, chain 1, skip 1 stitch, ito yung skip natin, and then double crochet on the next stitch.
skip 1, chain 1, and then double crochet on the next stitch. So, gagawin lang natin yan hanggang makabalik tayo dito sa dulo. Paikot siya. Yung buong bottom natin, lalagyan na natin ng gantong stitch. So, natapos ko na. Dito na tayo sa pinaka dulo. At i-slip stitch lang natin siya doon sa second chain mula dun sa 3 chain na pinag-umpisa natin. Okay, sa starting chain natin. So, slip stitch. Yan. So, ngayon, ang gagawin naman natin, gagawa ulit tayo ng pikot, kagaya na ginawa natin sa pinakataas. 4 na single crochet, and then sa pang-4 na single crochet, gagawa tayo ng pikot. So, natapos ko na yung bottom. And, ngayon, ang gagawin na lang natin, maglalagay tayo ng belt. Gagawa tayo ng belt para dito sa ibaba. Diyan lalagay natin dyan siya. And then, dito sa taas, magagawa tayo ng take 150 chain sa bawat side para sa lace na itatali natin sa may neck area. Okay, guys, natapos na natin yung ating top. So, again, ang size na ginawa natin ngayon ay size large. Actually, more on not medium to large, but large to XL siya. And, yan. So, kinabit ko na yung sa likod, and then dito yung belt, yung lace, kung makikita nyo, insert ko lang siya doon sa pinaka-bottom, okay. And then dito sa unahan yung tali, at yung sa neck area naman, diba may pivot tayo sa likod, doon in-insert yung pinaka-lace sa neck, and naka-cross siya. Or kung gusto nyo din, pwede naman dito din sa mga space na to ilagay. But I think mahuhold naman nung pivot yung tali natin. Matibay naman siya. And yan, tapos yung project natin. So, kung gusto nyo ng mas maliit na size, so less row ang gagawin nyo dito sa likod. Diyan, yung pa side na ganito. And then, instead na 55 stitch ang starting stitch natin dito, kung mas maliit ang kailangan mong gawin, so you can start with 35 or 40 stitches or chain. Tapos, instead na 10 rows, you can start with 8 rows. Okay, dito sa unahan. But yes, tapos na ang ating top. So, I hope you like it. Again, thank you, and please don't forget to subscribe to Ruthie and Stitch, like our video, and if you have any comments, any suggestions or requests, you can always leave the message at the comment box. Okay? Thank you!